Luka One basketball shoes mabibili sa halagang $3,099. I-click lamang ang link sa comment section. Ang hinaharap ni LeBron James ay hindi pa rin tiyak sa ngayon dahil hindi pa natin alam kung nais niyang muling pumirma ng kontrata sa Los Angeles Lakers o maghanap ng ibang team para sa natitirang bahagi sa kanyang karera. Si LeBron ay mayroong $51.4 million player option na tiyak niyang tatanggihan ngayong summer para sa isang 2 taong kontrata bago siya magretiro. Isa sa mga paboritong team na maaaring puntahan ni LeBron James kung aalis siya sa Lakers ay ang Dallas Mavericks. At may mga dahilan kung bakit ito ay lohikal para sa parehong partido. Nanalo si LeBron James ng NBA title kasama si Kyrie Irving sa Cleveland noong 2016. At ang kanilang on-court chemistry ay perpekto. Bukod dito, isa si Luka Doncic sa mga paboritong player ni LeBron. Upang mailagay ang kanyang sarili sa posisyon na manalo ng ika-5 NBA championship, maaring maglaro si James sa Dallas sa loob sa susunod na 2 taon. Bakit dapat iwanan ni LeBron James ang Lakers? Dapat isaalang-alang ni LeBron James ang pag-alis sa Los Angeles Lakers para sa Dallas Mavericks kung nais niyang mapalaki ang kanyang tsansa na manalo ng isa pang championship. Ang Lakers ay kasalukuyang limitado dahil sa kanilang commitment kay Anthony Davis na ang kasaysayan ng injury at inconsistency ay maaaring magpahina sa kanilang pag-asa na magkampiyon. Dagdag pa, kung tatanggihan ni D'Angelo Russell ang kanyang player option, magiging limitado ang mga pagpipilian ng Lakers na bumuo ng team sa paligid ni LeBron. Maaari nilang i-trade sina Austin Reeves, Rui Hachimura at isang 2024 pick para makuha ang isang star tulad ni Zach LaVine, DeMar DeRozan o Donovan Mitchell. Gayunpaman, ang ganitong diskarte ay mag-iiwan sa team ng isang Big Three na binubuo ni LeBron, Davis at ang bagong star ngunit walang sapat na depth kahalintulad sa 2023-24 Phoenix Suns na nahirapan kahit na may top-tier na talento. Sa kabilang banda, ang paglipat sa Mavericks ay magbibigay daan kay LeBron na bumuo ng isang super team kasama si Luka Doncic, isa sa pinaka-versatile at dynamic na mga player sa liga. Paano mapapapunta ng Mavericks si LeBron James? Maaaring makuha ng Dallas Mavericks si LeBron James sa pamamagitan sa isang strategic na sign-and-trade deal kasama ang Los Angeles Lakers. Habang ang ideya na tatanggihan ni LeBron ang kanyang $51 million player option para pumirma ng mid-level na kontrata sa Mavericks ay hindi makatotohanan, isang mas posible na diskarte ay kinabibilangan ng pagpirma ni LeBron ng bagong kontrata sa Lakers at pagkatapos ay i-trade ito sa Dallas. Sa senaryong ito, maaaring pumirma si LeBron ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $163 million sa Lakers na pagkatapos ay magfa-facilitate ng trade sa Mavericks. Kapalit nito, makukuha ng Lakers sina Tim Hardaway Jr. na may $16.1 million, Josh Green na may $12 million at Maxi Kleber na may $11 million. Ang ganitong kasunduan ay kapaki-pakinabang para sa parehong team. Magkakaroon ng Lakers ng compensation kapalit kay LeBron at makakakuha sila ng mahahalagang assets upang muling buuin ang kanilang roster. Magbibigay si Tim Hardaway Jr. ng scoring at veteran presence. Si Josh Green ay magdadala ng youthful energy at defensive potential at si Maxi Kleber ay daragdag ng versatility at shooting. Samantala, makakakuha ang Mavericks ng LeBron James na makakasama sina Luka Doncic upang bumuo ng isang formidable duo na capable na makuha ang NBA championship. Sa pamumuno at karanasan ni LeBron at Irving na sinamahan ng talento at kabataan ni Doncic, ang Mavericks ay agad na magiging title contenders na malaki ang pagtaas sa kanilang tsansa na makakuha ng championship. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa ibang balita naman mga kaibigan, nitong Lunes, ang Minnesota Timberwolves ay nahulog na sa 3-0 sa Western Conference Finals laban sa Dallas Mavericks, natalo sa 116-107, habang sina Luka Doncic at Kyrie Irving ay parehong umiskor ng 33 points, ngunit hindi pa nawawala ang pag-asa ng Wolves.
ang Timberwolves ay mabilis na nakakuha ng malaking kalamangan sa serye sa postseason na sweep ang Phoenix Suns sa unang round at nagsimula sa Western Conference Semifinals na may 2-0 lead laban sa Denver Nuggets. Oo, ipinakita nila ang kanilang tibay matapos matalo sa susunod na 3 laro laban sa defending champions, nanalo sa Game 6 sa home court at Game 7 sa road para makausad. Ngunit wala pang team sa kasaysayan ng NBA ang nakabawi mula sa 3-0 na deficit sa postseason. Ang mga team na humaharap sa ganitong deficit ay 0 out of 154. Ay 0 out of 154. Iba ang antas ng hamon na kinakaharap ng Wolves. Ang kasaysayan ay nagsasabing hindi sila kayang makabawi mula sa ganitong kalamangan dahil wala pang team sa NBA ang nagawa ito. Hindi lamang ang kasaysayan ang lumalaban sa kanila dahil ang Mavericks ay mayroon ding dalawang pinakamahusay na closers sa basketball, sina Doncic at Irving, na parehong naging kahanga-hanga sa ika-4 na quarter sa seryeng ito. At habang ang sukat at pisikalidad ng Wolves ay naging perpektong kalaban para sa Denver, ito ay naging isang liability naman laban sa mas maliit at mas athletic na Mavericks. Kaya nang Dallas na hilahin si Rudy Gobert palayo sa basket at samantalahin ng parehong siya at si Karl Anthony Towns sa perimeter. Ngunit kapag ang Wolves ay nagpadala ng iilang tulong para maiwasan ang mga mismatches na ito, si Doncic at Irving naman ay may mga shooters na nakapaligid sa kanila at mga athletic na centers na maaaring magtapos sa mga lobs mula sa pick and roll. Ang Mavericks ay may mga sagot sa anumang tanong na ibinabato ng Wolves. Ang Minnesota ay humaharap sa halos imposibleng trabaho. Ngunit sa nakikita mula sa Wolves, hindi sila natitinag. Palagi akong positibo, sinabi ni Anthony Edwards sa mga reporters pagkatapos ng pagkatalo nitong Lunes. Palagi akong masaya. Naranasan ko na ang pinakamasama, kaya't hindi kailanman bumabagsak ang langit para sa akin. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa kumpiyansa ng Wolves? Kung sino man ang maaaring manalo ng 4 na sunod-sunod sa ganitong sitwasyon, sa tingin ko kami iyon, sinabi ni Naz Reid sa mga reporters pagkatapos ng laro. Pagkatapos rin sa kanilang pagkatalo sa Dallas Mavericks sa Game 3, ipinahayag ni Anthony Edwards ang kanyang pagkadismaya sa officiating. 31-17. Sila ay may 31 free throws, kami ay may 17. Magaling ang kanilang ginawa ngayong gabi. Hinihiling lang namin na parehas lang sana ang tawag. Maging si Mike Conley ay nakaramdam ng pangangailangan para magpaliwanag na hindi sinasabi ng Wolves na hindi sila nagfa-foul. Ngunit nais nilang makita ang consistency sa parehong dulo ng court. Sa totoo lang, marami sa aking mga fouls ay fouls talaga. Pero ito ay tungkol sa consistency sa parehong dulo. Iyon lang ang hinihiling namin sa pagtatapos ng araw. Nagkaroon ng maagang malakas na performance si Anthony Edwards sa serye na may 26 points, 9 na rebounds at 9 na assists sa Game 3. Sa kasamaang palad, ang pangit na opensa ni Karl Anthony Towns ang nagpahamak sa kanilang opensa. I'm the greatest big man shooter of all time. That's a fact, sabi ni Karl Anthony Towns. Makikita niyo ang stats, hindi ko kailangang maglaro na parang ibang tao. Lahat sila nagtatangkang maging pangalawang bersyon ko habang ako ang unang bersyon. Hindi ko kailangang maging pangalawang bersyon ng iba. Ako ay orihinal na. Hindi ko kailangang maging duplicate ng ibang tao. Si Dirk Nowitzki matapos ang laban ay nag-react sa sinabing ito ni Anthony Towns. May kumpiyansa at swag siya at iyon ang kailangan para magtagumpay sa ligang ito. Hindi ako sigurado kung siya na nga ang greatest shooter big man of all time. Marami pa siyang dapat patunayan. Pero maganda ang touch niya at kumpleto siya kaya kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng ganito, makakasama siya sa mga pinakamahusay bago magtapos ang kanyang karera. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.